Hi Keto Nation! Welcome to this video. Ngayon pag-uusapan natin kung paano mo magagawang i-automate ang business mo simula sa pagmamarket hanggang sa pag-close ng sales gamit ang WordPress site. So ang tanong, bakit WordPress? Bakit hindi yung mga naglalabasan na ngayon ng mga all-in-one platform nandun na lahat? No, bakit gagamitin natin? No, bakit recommended ko pa rin ang WordPress? Kasi may mga nagsasabi na ang WordPress daw ay pang-vlog lang, para lang sa pagsusulat ng mga article o para lang dun sa mga taong gusto magsimula ng vlogging website. Sa totoo, ang WordPress ay para lang po sa pag-vlog o pagsusulat ng article noon. Pero ngayon, ang WordPress po ay nag-evolve na. Dahil hindi mo lang ito magagamit para makapagsimula ng content management, kundi pwede ka na rin makapagsimula ng online business gamit ang WordPress. Ganun na kalayo ang narating ng WordPress, kapatid. Isa pang dahilan kung bakit WordPress, ito po ay personal na dahilan ko kung bakit mas recommended ko pa rin ang WordPress kaysa sa ibang mga all-in-one platform. Kung gusto mong i-convert online yung pamamaraan mo sa pag-market o pagnenegosyo, dahil marami na po ako nagamit ng mga platform at marketing tools. Pero ang problema kasi sa mga ganitong klase ng platform, hindi mo pagmamayari ang data. Lahat ng makukuha mong data ay binabahagi mo yon sa company na nagraran ng platform o marketing tools. Hindi katulad kapag gumamit ka ng open source na platform katulad ng WordPress, ikaw mismo yung may-ari ng data. No, plus worst scenario, kapag nagsara o nagka-problema yung platform dahil hindi ikaw yung may-ari ng data, wala kang control doon, kapatid. May posibilidad na lahat ng pinaghirapan mo ay mawawala at nangyari na po yun sa akin. Kaya mas pinipili kong gamitin o mas recommended kong gamitin yung mga open source na marketing tools o platform dahil sarili ko yung data at ako yung may control doon. No, kaysa gumamit ako ng mga marketing tools at platform na hindi ko pagmamayari. Nakuha ba, kapatid? Ngayon, paano mo magagawang i-automate yung business mo gamit ang WordPress? So, ibibigay ko po yung mga tools na ginagamit ko mismo na maaaring makatulong sa negosyo mo para magawa mong i-automate yon. No? Pero bago natin pag-usapan yung mga tools na yon, disclaimer lang na bago mo gamitin yung mga tools na ipapakita ko dito sa video na ito, wag na wag ka pong gumamit ng shared hosting. Bakit? Dahil maaaring mag-down ang website mo. Kasi ang shared hosting po ay mababang hosting plan. Para lang ito sa mga nagsisimula ng vlogging website na merong mababang data capacity. Kung pag-uusapan natin yung hosting, mas recommended kong gamitin ang cloud hosting o dedicated hosting dahil meron po itong malaking capacity. No, pwede mong gamitan ng AWS EC2 ng Amazon kahit yung pinakamababa kasi kaya nitong i-accommodate hanggang 10 GB na WordPress data na hindi ka naglalabas ng malaking halaga buwan-buwan. Mag-iwan na rin ako ng link sa description ng video na to kung paano mag-set up ng WordPress site gamit ang AWS EC2 ng Amazon. Ngayon, pag-usapan natin yung 5 tools na makakatulong sa'yo para ma-automate mo ang business mo. So, una ay yung Fluent CRM. So, ang Fluent CRM po ay isang self-hosted email marketing automation plugin. Kaya nitong makapag-manage ng leads at customer, makapag-send ng email campaign na i-automate ang email campaign na hindi ka lumalabas sa WordPress site mo. No, para ma-visualize mo, kapatid, para makapag-send ka ng mga email dito sa WordPress site mo, mangangailangan ka po ng dalawang plugins. Una, yung Fluent CRM at na free na plugins at yung Fluent CRM Pro. Okay? Ang kagandahan kasi dito sa Pro, integrated po ito sa iba't ibang plugins katulad ng WooCommerce, LearnDash, no? Easy Digital Download, BuddyBoss, at iba pa, kapatid. No? Napakaraming pwede mong gamitin o i-integrate itong Fluent CRM. Ito yung kagandahan. No? Paano naman makakapag-create ng email o paano ka makakapag-send ng email gamit itong Fluent CRM? So, click mo lang tong Fluent CRM. Meron ka dito makikita yung contacts. Pwede ka mag-create ng list, ng segment, ng tags. Okay? Pwede ka mag-create ng campaign. May kita mo dito. Recurring campaign. Pwede ka gumawa ng email template para hindi ka na mahirapan sa pag-send. Email sequences. Okay? Then, yung automation. Okay? For example, dito click natin itong campaign. Then, delete lang natin to para ma-visualize mo lang. Create new campaign. Sabihin natin ay testing. So, napakadali na mag-create dito, kapatid. Okay? Sabihin natin, ang ilalagay natin dito ay logo.
Then, sabihin natin, punta tayo sa ChatGPT. So, ganun lang kadali kapatid mag-create ng email dito. No, pwede mong gawin kahit ano dito. Pwede ka na maglagay ng paragraph, list, image, header, mga buttons, okay? Custom HTML, condition, latest post, okay, mga columns, ayan. Pangalawa naman ay yung Fluent Form, no, para makapag-create tayo ng landing page o subscription pop-up form, iba pang form na connected sa Fluent CRM, gagamitin natin itong Fluent Form, no, para ma-visualize mo. No, para naman sa Fluent Form, mangangailangan ka po dito, okay, punta dito sa plugins, ng Fluent Forms at yung Fluent Form Pro Ads-on. Okay? So, para magamit mo lahat ng feature ng Fluent Forms. Okay, punta tayo dito sa Fluent Form. So, napakadali lang kapatid. No? Pwede ka mag-create dito ng subscription form. For example, punta dito tayo sa website. So, pag nandito ka kasi sa website ko, so, ilang minuto na tumagal ka dito sa website, meron kang makikita o merong magpa-pop up na form. Ito yung subscription form. Once na ikaw ay mag-subscribe dito, mapupunta po yan dito sa Fluent CRM at itong form na ito ay gawa po dito sa Fluent CRM. For example, itong edit subscription form. So, simple lang. Ang ginawa ko kasi dito, once na mag-subscribe sila dito, mapupunta sila dito sa Fluent CRM. Paano? Click mo lang tong setting integration, then i-click mo tong configure integration, add, then Fluent CRM integration, then pwede mo dito ilagay sa testing. Then, i-click mo lang tong save. Ngayon, kapag na-save mo na, pwede ka na mag-create ng automation dyan. Create tayo, list applied, then ilalagay mo yung testing kung ano yung list na nilagay mo doon. Pwede mo nang restart automation or pwedeng hindi, depende. Then, save settings. Pwede ka nang gumawa dyan. For example, maglagay ako ng email o after 1 day, magsasend siya ng email. So, mag-create na ako ng email dito. So, ganun lang kadali kapatid. Pangatlong tools ay ang SMTP. So, meron pong Fluent SMTP, pero ang ginagamit ko ay WP Mail SMTP. Dahil ang Fluent SMTP ay hindi integrated sa ibang plugins na ginagamit ko. Pero kung gagamitin mo yung Fluent CRM at Fluent Form, mas maganda din naman gamitin itong Fluent SMTP. Meron lang itong conflict na plugins kaya hindi ko ginagamit. No, para saan naman ito? No, para makapag-send tayo ng email sa mga subscriber natin sa loob ng WordPress site, no, kakailanganin natin yung SMTP. Ito po ay para maipadala natin yung email galing sa WordPress site papunta sa SMTP server ng isang email provider, papunta naman sa subscriber natin nang hindi nagkakaroon ng problema. So basically, kapag gamit mo po yung Fluent CRM at Fluent Form, ang gagawin mo lang ay click mo lang tong sa Fluent CRM, click mo lang tong SMTP, then install Fluent SMTP plugins. Okay, libre lang po yan. So, ganun lang kadali kapatid. Pang-apat na kakailanganin natin para makapag-run ng automation at makapag-send tayo ng email sa mga subscriber natin. Kailangan natin ng email hosting service. So, ang gagamitin natin dito ay ang Septomail ng Soho. Ang tanong, bakit ito ang gagamitin natin at ano yung advantage nito kaysa sa ibang email hosting services, okay, na pinopromote ng iba? So, base sa experience ko kasi, ang Septomail ay nakikita kong pinakamurang email hosting service. Sa halagang 140 pesos, makakapag-send ka na ng 10,000 emails. Ganun kadami kapatid. No, pangalawang dahilan, makokontrol mo yung cost mo gamit ang Septomail. No, sa ibang email hosting service kasi, meron itong limit. For example, 1,000 email lang pwede mong isend kada buwan o 6,000 email lang. Pagkatapos nun, wala na. Maghihintay ka ng another month o kaya naman babayaran mo yung sobrang email na maisasend mo. Dito kasi sa Septomail, yung 10,000 email na yon ay 6 months ang expiry. Ibig sabihin, makokontrol mo yung cost mo sa pag-send ng mga emails. Sa iba, kahit hindi mo maubos yung email limit sa isang buwan, magbabayad ka pa rin nung fixed amount. O kung mag-exceed ka naman sa pag-send ng email, madadagdagan yung cost mo. Dito sa Septomail, control mo kung ilang email yung may send mo at control mo kung magkano lang yung magagastos mo kada buwan. No, ganun kaganda dito sa Septomail kapatid. Ngayon, paano mo naman i-connect yung Septomail sa SMTP para makapagsimula ka na makapag-send ng email? So, ang kagandahan kasi dito sa Septomail, makikita mo dito yung mga soft bounce, pwede mo i-block,
Okay, yung mga soft bounce na yan, na hard bounce, no, process failed. So dito makikita yung available na credits mo na lang. So ngayon meron akong 4,673 emails na pwede kong isend. So para ma-connect mo itong Fluent CRM, i-click lang natin configure Fluent CRM. Then ang ilalagay natin dito ay other SMTP. So yung SMTP host, makikita mo dito yung server name at SMTP port, ayan, yung 465 at yung SMTP username andito at yung makikita mo yung SMTP password naman is yung send mail token 1. So once na ma-connect mo na yan, no, malaya ka na kapatid na makapag-create o makapag-send ng email sa mga subscriber mo dito sa loob ng WordPress site na hindi lumalabas dito sa account mo ng WordPress. Hindi mo na kailangan pumunta sa ibang platform para makapag-send lang at para ma-automate lang yung pag-send ng email. Ngayon, additional tools na ginagamit ko pero hindi naman ito kailangan o hindi naman ito requirements para makapag-run ng automation. Sa isang negosyo kasi, mangangailangan ka rin ng custom email. Ang recommended ko naman dito at ginagamit ko rin naman ang Soho Mail. Dito, hindi ako nagbabayad kapatid kasi meron silang forever free plan. Ano yung included dito sa forever free plan ng Soho Mail? So, ang kagandahan kasi dito sa Soho, okay? Makikita mo dito, napakamura kapatid. No, $1 meron kang 5 gigabyte per user. Andito yung mga pwede mo makuha. So, ayan. Meron ka din na mail premium, $4 per user per month. $3 per user per month. At dito naman, meron silang tinatawag, meron silang offered na forever free plan. Ano yung laman nito is yung up to 5 user, 5 GB per user, 25 MB attachment limit, yung web access and free mobile apps, hosting, email hosting for single domain. So, ang ginagamit ko kasi dito is yung forever free lang. So, wala nang iba kapatid. So, hanggang ngayon, ilang taon na akong gumagamit ng Soho Mail ay hindi pa ako nakakapag-upgrade dito. So, dahil kunti lang naman yung natatanggap kong data. Isa pang ginagamit ko para matrack ko naman yung traffic sa loob ng website ko at paano gumagalaw yung mga visitors ko sa loob ng website. So meron pong mga WordPress plugin dito pero ang ginagamit ko pa rin ay ang Soho Sales IQ. Bakit maganda ang Soho Sales IQ? Ang kagandahan dito sa Sales IQ, makikita mo dito yung kung ano yung mga binuksan na website dito sa loob ng aking website. Pwede kang mag-create ng marketing plan kung saan ka mag-focus. For example, dito, makikita mo na meron akong Google Search Engine, Direct, Google Search Engine, social media, dito naman is Google Search Engine ulit. Pinakamadaming natatanggap kong traffic dito sa website ko ay galing sa search engine kapatid. Plus, kapag pumunta ka dito sa website ko, so makikita mo dito na meron ng chat. Yung Sales IQ, pwedeng hindi mo na ito i-install sa computer mo. No, pwede mo na itong i-download o i-install sa mobile app mo kung ikaw ay nasa Android o kaya naman kung ikaw ay nasa iOS. So ito yung kagandahan dito sa Sales IQ kapatid. So ito yung mga tools na ginagamit ko para ma-automate ko ang negosyo ko. Ginagamit natin yung automation para hindi na ganun kalaki yung oras natin o yung effort na gagawin natin pagdating sa pag-close ng sales at makakapag-focus na lang tayo sa pagmamarket ng product. Kahit nasa pag-market ng product, pwede mo na rin yan i-automate hanggang sa pagbabayad nila gamit itong WordPress site at gamit itong mga tools na nabanggit ko dito sa video na to. So marami pong mga self-hosted na WordPress plugin na pwede mong gamitin. For example, kung ikaw ay real estate agent o meron kang consultation business o isa kang freelancer at kailangan mo ng mga appointment booking calendar, marami na pong ganyan sa WordPress. Kahit na ang Fluent Form, pwede mong gamitin sa appointment booking mo. Kahit na ikaw ay MLM, marketer at gusto mong gumawa ng sistema para sa network mo na pwede mong i-offer na free sa kanila o bonus, pwede mo rin gawin ito dito sa WordPress. At kahit anong negosyo pa yung naiisip mo, sa tingin ko, pwede mo na rin yan ditong magawa sa WordPress. Ngayon, kung sa tingin mo makakatulong sa iyo yung mga tools na pinakita ko dito sa video, mag-iiwan ako ng link sa description ng video na to kung saan mo makukuha yung mga tools na yan. Pero kung small business ka at wala ka pang budget para ma-avail ang mga tools na yan, galing sa mga developer, magbibigay ako kung paano mo makukuha ang mga tools na ito, pero
wala po itong support na kasama. So lahat ng tools na ginagamit ko sa negosyo ko, pwede mong makuha at magamit rin. Pero ito po ay temporary lang para sa mga small business o individual na hindi pa kumikita ng malaki sa negosyo nila o as in wala pa silang kinikita. So mag-iiwan ako ng link sa baba ng video na to para dito. So kung meron ka mga katanungan, pwede mong i-comment sa baba ng video na to para masagot natin ng mabuti. So dito nagtatapos ang topic natin ngayon. Kung marami ka natutunan, give me a big thumbs up, share this video, comment below, subscribe. At huwag mong kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa video na gagawin natin. Hanggang sa muli, I'm Neil Llanto. I'm Internet Marketing Vlogger. Bye-bye!